Hello guys! Good morning, good afternoon, good evening sa mga parte nyo pinapanood ang vlog na ito. Welcome back to our channel, The House of Jaya. Baka pinaparte-parte nyo na We're going to a beach here in Cavite. So napakalapit lang dito nung ginugel maps ko siya or rinaze ko siya. Mga nasa 1 hour lang yung biyahe from Tanza, Cavite going there sa beach na yon. Ang beach na yon ay ang Panimuan Beach inside Puerto Azul in Ternate, Cavite. So yung family ko nagplan ng beach getaway ngayong birthday ng lola ko. So nandun na sila ngayon. Dahil mga taga Manila sila. So tayo susunod lang tayo dahil nag-prepare pa tayo ng mga food, ng mga lunch natin. So, paalis pa lang tayo. It's 10:23. So, plano natin umalis sa mga 10:30. So, may 7 minutes pa tayo. So, tara na. Sama kayo sa aming beach getaway. Let's go! Okay, dito tayo ngayon sa Panimuan Beach. Nasa parking area lang tayo. So yung mga gamit na dala natin, dinrap off lang namin. Tapos, ito yung parking nila. Free parking naman dito, I guess. So, tingnan nyo yung parking nila. Sobrang daming tao. Dahil Sunday siguro ngayon, tapos ang ganda ng weather. Yan, buti nakapag-park pa kami. Sorry guys, wala pala akong ngayon, mic. Nasa, nandun pa sa bag. Pero mamaya mag-mic tayo. So, ito yan. Ito ang papasok. So, tara, pasok na tayo. Nandun na sila yung mga kasama namin. Oh, hi ka muna.
na daw siya. Nasa Panimuan Beach pa rin tayo and nakapag-lunch na kami and ito, chill-chill lang kami, nag-enjoy lang kami dito sa beach. Although, hindi na ako masyado naligo dahil wala akong dalang damit. Dahil pinuntahan ko lang talaga yung mga kamag-anak namin dito na nag-outing. So, nagkadakad-lakad lang tayo ngayon dito sa Panimuan Beach. And then, this beach pala is a part pa rin ng Ternate, Cavite. And nasa loob to ng Puerto Azul complex. Yung parang may entrance ng Puerto Azul. Diba? Yung Puerto Azul, medyo sikat talaga siya dito sa Cavite. Matagal na panahon na. So, maraming cove sa loob ng Puerto Azul. So, isa to doon, itong Panimuan Beach. So, ang entrance fee ng isang tao dito ay 300 pesos. Tapos, pagka senior citizen, nasa 150 pesos. And then, the tent, hindi yung cottage pala is 500 pesos. So, nag-rent kami ng dalawang cottage. Dahil medyo nasa 30 plus kasi kami in total. So, yung parking nila dito walang bayad. Good thing about it. And may mga gwardiya talaga siya. Talagang nasa part siya ng Puerto Azul. And yung beach nila ay hindi siya ganun ka sobrang ganda na makukumpara mo sa Boracay, sa El Nido, sa Coron. Pero tolerable na siya. Swimmable naman na siya. And marami naliligo, I would say, na itong lugar na to, siguro isa to sa mga pinupuntahan ng mga locals dito sa Cavite. Kapag gusto lang ng quick weekend getaway sa beach, gusto lang ng nature, ganyan. Malinis naman siya, kasi nga medyo malayo na to sa Manila, di ba? Kaya malinis siya. Mas gusto ko ngayong dagat dito compared doon sa Ternate Beach Resort. Yung pinuntahan din natin mga 2 years ago. Ito yung video niya. Click nyo na lang to para mapanood nyo rin yun. So, ito kung marami kayo tapos maghati-hati kayo, parang feeling ko okay na siya. So, yung kanyang operating hours until 5 p.m. lang. 7 a.m. to 5 p.m. lang. Kaya, agahan nyo yung dating dito para masulit nyo kung malayo pa yung pinanggalingan nyo. Like what yung family ko, yung mga relative ko, galing pa yan ng Fairview, Novaliches Fairview area. So, alas 4 sila umalis ng Nova Fairview para lang masulit nila yung stay nila dito sa Panimuan Beach here in Ternate, Cavite. So, ayun lang, ikot-ikot lang muna tayo dito, chill-chill lang muna tayo. So, we'll gonna go back to Tanza ng mga 4 p.m. So, pagka napunta kayo dito pala, ipaliwanag ko lang, hindi ganun kagandahan yung kalsada. Pero ano siya, paved naman siya, hindi siya rough road. Pero sa sobrang luma na, sa sobrang tagal na, meron na siyang mga karak-karak, may mga pothole na siya. Pero matadaanan pa rin naman, magdahan-dahan lang kayo. Tapos, ano siya, ma-curve. Kasi nga parang bundok na itong area. Ma-curve siya. So, dapat, tas pababa siya. So, mamaya, pagpabalik na tayo, magpapakit na tayo, magpa-power mode na tayo ng sasakyan. Kaya, ayun. So, and then, like what I've said, from Tanza, mga 1 hour din yung biyahe namin. Siguro from Makati, baka you can take this on a Sunday morning, siguro mga 2 hours from Makati City. Sobrang lapit lang sa Manila. Kapag gusto nyo lang ng quick weekend getaway, you can come here sa Panimuan Beach here inside Puerto Azul. So, let's enjoy the day. Let's enjoy the area. Kung swimming pa tayo. So, try ko lahatin pa yung sa kabilang side ng beach na to. Ito palang beach na to ay cove siya. Panimuan Cove talaga yung tawag sa kanya. And maliit lang siya na cove. So, pakita ko sa inyo ha. Ang dami kong babay, no? Tapos hindi pa pala. So, ayan, di ba? Ayan yung kabilang side. Tapos pag ganun siya, ayan, pag ganyan, pag ganun, yun. Tapos ayun na yung dulo. Ayan. Sa kabilang side niyan, meron pang parang cove. Tapos doon na yung parang golf and country club ng Puerto Azul. May mga signage naman pag pumasok kayo dito. May mga signage kung saan yung Puerto Azul, saan yung Panimuan, at saan pa ibang beach. Tapos yung mga cottage, tabi-tabi lang sila. Tapos meron namang provided na kuryente. Kaya nakakapag-speaker yung iba. Iba nga nag-video okay pa. Kaya lumayo ako talaga kasi hindi ako makapag-vlog sa area. Kasi alam mo na, baka makopyright tayo. Sayang din ang monetizing YouTube natin. May kuryente. Although, ito lang, I must warn you na hindi ganun kaganda yung shower area nila, yung toilet nila. Sabi nung pamangkin ko, parang salt water yung tubig. So, paghandaan nyo na lang yun, no?
And then, what else can I give you a tip? Magdala kayo ng mga beach chair, yung foldable. Kasi kung marami kayo, tas isang cottage lang or dalawang cottage lang yung kinuha nyo, para makaupo kayo sa may buhanginan. Syempre gusto mo yun, di ba? Pag nasa beach ka, nagmo-moment ka. So magdala kayo ng upuan para ma-enjoy mo yung moment. Ang galing o, tinan nyo, meron ditong parang river. No, yan yung river. Tapos nagko-connect siya dun sa dagat. Ito na yung dagat, oh. So, ayan. So, puntahan natin sila. Lakad tayo dun sa kabila. Hindi ko napapatayin tong vlog na to. Pakita ko sa inyo yung mga makikita dito sa Paminuan Beach. Yung nagpapalipad na saranggola, si Kuya. Yun, oh. Ayun lang, dahil malapit siya sa Metro Manila, marami mga basu-basura. Although, not all of that came from that guest here or yung mga bisita dito. Yung iba dyan, inaano diyan dito kapag nag-high tide. So patayin ko muna kasi mayroong tugtog, baka makapiright tayo. So ito na yung mga cottage guys. So dito na yung maraming tao. Tapos kanya-kanya sila ng video okay, ng mga patugtog, Spotify. So ayan. So yung cottage na yan, yung cottage namin din ganyan. Yan, ganyan. Yung ganyan. Nasa lang siya, nasa 500 pesos. Full day rental na yan. So, andun kami. Tara, punta tayo. Pakita ko sila sa inyo yung mga kamag-anak ko. Then, kagandahan na yan. May lifeguard naman siya. At may may nakapesto talaga lifeguard. Meron din doon, sa area doon. This one, kita nyo ba? Yan. So, ayan sila. Puntahan natin, lapitan natin sila. Para makita niyo yung mga kamag-anak ko. Kasi laging nakikita yung mga kamag-anak ni Lana. Ito na sila. Ito yung cottage namin. Ayun, nag-ano na sila. Oh. Ayan, oh. Hello kayo, hello. Ano yan, Bo? Baka pinaparty-party nyo na. Ayan, aking mga relatives. Puro langaw na. Puro langaw na. Oo. Lakarin pa natin dito. Lakarin pa natin dito sa area to. Although dito may harang na. Pero ewan ko lang kung pwede. Pwede papuntahan. Pwede na, maganda siya guys ha. Maganda siyang liguan pa rin. Para siyang mga Nasugbu levels na beach. Ayan o. Kita nyo ba? Kailangan ko na lang damit eh. So dito may harang na sa area na to. So I'm not sure bakit may harang. Ang alam ko naman ng beach ay hindi naman siya private property. Pero I think pwede ka lang pumunta. Doon ka lang oh. At dito matiwasay yung dagat. Siguro dahil maganda yung weather ngayon talaga, maaraw. Tapos hindi malakas yung alon. Ito na siya, last nito. Ayan na, bawal na huwag na tayo pumunta doon kasi may harang na. So ayan. Kailan naman yung cove? Diba ang ganda? May ganito palang beach dito sa may Cavite area pa, diba? Inis kasi pag Cavite area, parang siya, puro pala isdaan na siya. Fishing community. Tapos madudumi. Diba? Doon lang tayo sa totoo. Kahit taga-Cavite area kami. Ganun lang naman yung thinking natin. Pero meron pa pala. Basta lumayo ka lang. So ito nga, Ternate. Para konti na lang, konting-konti na lang maglalasagbo ka na. Magbabatangas na. Kaya siguro maganda na yung dagat sa area na to. So tara, balik lang tayo doon. Makipag-bonding lang tayo at tingnan natin anong mga ginagawa nila. Mukhang naparte-parte ng mga dalang pagkain. Di ba pag family, kasi to, lahat ng anak ng lola ko, tapos mga 9 sila, tapos sama-sama ngayon, tapos kada family may dalang pagkain. Tapos tayo may dala rin tayong food. Nagluto tayo ng hipon, ng adobo, saka ng hotdog. So, nakigulo tayo dito sa kanila.